6,000 sniper na Finnish ang lumipol sa kalahating milyong sundalong Sobyet sa loob ng 105 araw. Isang ratio ng kaswalidad na napakatindi, kaya nakumbinsi nito si Adolf Hitler na mahina ang Red Army at direktang humantong sa kanyang desisyon na sakupin ang Unyong Sobyet. Ang Winter War ang pinakaisang panig na masaker ng militar sa modernong kasaysayan at nagsisimula ito sa isang magsasaka na nagsusubo ng niyebe sa kanyang bibig upang itago ang kanyang hininga bago niya kalabitin ang gatilyo. Ngunit bago magsimula ang paglipol, mayroong isang kasinungalingan. Noong ika-26 ng Nobyembre, 1939, 7 bala ng mortar ang sumabog malapit sa nayon ng Maynila sa Sobyet. Ang mga pagsabog ay dumaan sa lupang nababalot ng niyebe, nagpapalipad ng mga tipak ng nagyeyelong lupa sa hangin ng dapit hapon. Agad na inakusahan ng Moscow ang artilerya ng Finland sa pagtapos sa buhay ng 4 na gwardiya sa hangganan. Ang paratang ay isang katha na binuo ng NKVD sa ilalim ng pangangasiwa ni Artillery Marshal Grigory Kulik upang magbigay ng katwiran para sa digmaan. Ang mga gwardiya sa hangganan ng Finland na nagmamasid mula sa 800 metro ang layo ay pinanood ang mga shell na sumabog mula sa loob mismo ng teritoryo ng Sobyet. Ang kanilang mga tawag para sa investigasyon ay binaliwala. Sinira ng Kremlin ang kasunduan ng hindi pag-atake. 4 na araw ang lumipas, ang langit sa itaas ng Helsinki ay nagdilim. Hindi ito mga ulap ng bagyo sa taglamig na humarang sa maputlang araw ng umaga, kundi ang mga pakpak ng Soviet Air Force. Ang mga bombang incendiary ay nahulog mula sa mga tiyan ng mga twin-engine na bomber. Humuhugong patungo sa mga sibilyan sa ibaba. Ang mga pagsabog ay nagwasak sa mga apartment block at mga pamilihan na nagsindi sa mga estrukturang kahoy na parang mga posporo. Humigit kumulang 100 tao ang nasawi sa unang bugso. Ang kanilang mga katawan ay nakakalat sa mga kalyeng bato na ngayon ay madulas na sa dugo at natutunaw na niyebe. Ang ministro ng panlabas ng Sobyet na si Vyacheslav Molotov ay nag-broadcast ng isang kasinungalingan na napakasama, kaya ito ay magiging alamat. Ang mga eroplano, aniya, ay naghuhulog ng mga humanitarian na supply ng pagkain, mga basket ng tinapay para sa mga nagugutom na manggagawa. Sa loob ng ilang linggo, sisigaw ang mga sundalong Finnish ng ibang pangalan para sa mga cluster bomb na iyon habang winawasak nito ang kanilang mga linya. Sa lupa, ang pagkakaiba ay isang matematikal na eliminasyon. Ang Red Army ay nagpakilos ng isang dambuhalang puwersa ng pananakop sa buong 1,100 kilometrong hangganan. 21 dibisyon ang sumugod pasulong, na may kabuuang 450,000 lalaki sa simula, na kalaunan ay lumaki sa halos 1,000,000 tropa. Sila ay sinusuportahan ng 2,500 tangke at 3,880 sasakyang panghimpapawid. Ang estratehiya ng Sobyet na idinikta ni Chief of Staff Boris Shaposhnikov at ng komandante ng Leningrad Military District na si Kirill Meretskov ay umaasa sa bigat ng kagamitan upang durugin ang mga Finns sa loob ng 2 linggo. Ang humaharap sa pagguho ng bakal na ito ay isang puwersang Finnish na may humigit kumulang 300,000 lalaki. Karamihan ay mga reservist na armado ng mga bolt-action na riple mula sa nakaraang digmaang pandaigdig. Mayroon lamang silang 32 tangke at 114 na sasakyang panghimpapawid na handa sa labanan. Ang matematika ay hindi pabor sa kaligtasan, ngunit ang hindi alam ng mga Sobyet ay ang mga numero ay walang saysay sa isang kagubatan na tumatangging pasakop. Ang doktrinang pandepensa ng Finland ay nakabatay sa heograpiya ng Karelian Isthmus at sa malawak na masukal na kagubatan sa Hilaga. Habang ang 7th Army ng Red Army ay humahampas sa Karelian Isthmus, sinusubukan ang isang mekanisadong pagsulong. Natagpuan nila ang kanilang mga kulum na naipit sa makikitid na koridor ng makakapal na kagubatan at mga latian. Ang mga tangke na idinisenyo upang mangibabaw sa bukas na kapatagan ay bulag sa gitna ng mga puno. Ang pamunuan ng Sobyet na nabawasan dahil sa Great Purge ni Stalin na lumipol sa 36,761 opisyal kabilang ang 3 sa 5 marsyal, ay nabigong isaalang-alang ang lupain na magiging kanilang libingan. Sa Hilaga, ang mga unit ng Finnish sa ilalim ng mga komandante tulad ni Wiljo Tuompo ay nagsagawa ng aksyong pampabagal.
Habang sumusulong ang mga kulum ng Sobyet, ang mga gwardiya sa hangganan ng Finland at mga reservist ay nagpasimula ng patakaran ng scorched earth. Ang mga nayon ay sinilaban. Pinagkakaitan ang mga mananakop ng masisilungan laban sa dumarating na temperaturang mas mababa sa zero. Ang amoy ng nasusunog na kahoy ay pumupuno sa hangin, humahalo sa masangsang na baho ng usok ng diesel mula sa mga truck ng Sobyet na gumagapang sa niyebe. Ang mga Finn ay hindi umaatras sa takot, kundi may matinding layunin. Hinihila ang mababagal na dibisyon ng Sobyet nang malalim sa isang lohistikal na bangungot kung saan ang lamig ay magiging isang sandata na katumbas ng anumang riple. Si General Mannerheim, na kinikilala ang imposibilidad ng isang nakapirming depensa laban sa gayong napakaraming bilang, ay naglabas ng isang utos na magbibigay kahulugan sa kalupitan ng digmaan. Ang hukbong Finnish ay hindi tatayo at lalaban sa hangganan. Sila ay maglalaho sa mga kagubatan at sa pinatibay na linya ng Mannerheim, na epektibong nag-aanyaya sa Red Army na magmartsa sa isang bitag na wala nang babalikan. Ang mga Sobyet ay tumawid sa hangganan na umaasa sa isang parada. Sila ay naglalakad patungo sa isang libingan. Habang sumasapit ang Disyembre 1939, ang termometro ay bumagsak. Ang temperatura sa Karelian Isthmus ay umabot sa rekord na mababang negatibong 43 grado Celsius, negatibong 45 grado Fahrenheit. Ang lamig ay hindi lamang hindi komportable. Ito ay isang buhay na nilalang, ngumunguya sa mga patong ng lana at balat, nagpapatigas sa halumigmig sa butas ng ilong, ginagawang mga ulap ng kristal na yelo ang hininga. Ang pagbabagong ito ng klima ay naglantad sa nakamamatay na kapintasan sa paghahanda ng Sobyet, kayabangan. Ang mga tropa ng Red Army, na marami ay nagmula sa mas maiinit na rehiyon sa timog tulad ng Ukraine, ay nagmartsa sa Finland na nakasuot ng karaniwang olive drab na uniforme na namumukod tangi na parang tinta sa papel laban sa niyebe. Wala silang puting camouflage, pagsasanay sa pag-iiski, at mga pampadulas sa taglamig para sa kanilang mga armas. Ang frostbite ay kumalat sa mga hanay na parang salot. Ang mga daliri ay naging itim. Ang mga riple ay nagbabara. Ang mga bolt ay naninigas sa yelo dahil sa condensation na namumuo sa mga mekanismo ng pagpapaputok. Ang sundalong Finnish naman, sa kabilang banda, ay Panginoon ng kapaligirang ito. Nakasuot ng patong-patong na lana at puting mga snow cape, sila ay hindi nakikita ng kaaway. Ang kanilang kadaliang kumilos ay sinisiguro ng mga cross-country na ski, na nagpapahintulot sa kanila na tawirin ang malalalim na kagubatan na nagpapakulong sa mga kulum ng Sobyet na nakatali sa daan. Ang psikolohikal na pundasyon ng depensa ng Finnish ay sisu, isang hindi maisasalin na konseptong pangkultura na nagpapahiwatig ng matatag na determinasyon at lakas ng loob sa harap ng imposibleng mga sitwasyon. Ito ang pagtanggi na sumuko kahit na ang lohika ay humihingi na ng pagsuko. Ang instrumento ng paglaban ng Finland ay ang ripleng Mosin Nagant. Ang ripleng Finnish ay hindi mas mabilis, hindi ito mas malakas. Ngunit sa kamay ng isang manggangaso na nakakaalam sa mga kakahuyang ito, hindi ito kailanman nagmimintis. Ang mga Sobyet ay malapit nang matutunan ito sa mahirap na paraan. Habang ang mga Sobyet ay gumagawa ng maramihang M1871 guhit, 30 ginagamit ng mga Finn ang Civil Guard variant, ang Sako M28 guhit 30 na binansagang Pistikorva, ang Spitz. Ang sandatang ito ay may mas mabigat na bariles at mas mahusay na iron sights kumpara sa katapat nitong Sobyet. Ito ay isang tool ng katumpakan at sa mga kamay ng mga manggang-asong naging sundalo, ito ay naging maalamat. Kabilang sa mga nagpapakilos ay isang magsasaka na lilipol sa 500 lalaki sa loob ng 100 araw. Ang kanyang pangalan ay Simo Heiha at siya ay nagsusubo ng niyebe sa kanyang bibig. Sa taas na 5 talampakan 3 pulgada lamang, si Heiha ay isang kampeyong sharpshooter ng Civil Guard. Dinadala niya ang kanyang M28 guhit 30. Iniiwasan ang mga teleskopikong sight na inaasahan ng mga sniper na Sobyet. Alam ni Heiha na pinipilit ng mga scope ang isang tagaputok na itaas ang kanilang ulo ng mas mataas, na naglalantad sa kanila sa putok ng kaaway at madaling lumabo sa sobrang lamig.
Alam din niya na ang kislap ng sikat ng araw sa isang lente ay maaaring magbunyag ng isang posisyon. Ang kanyang paghahanda ay maselan. Nagtatambak siya ng mga bunton ng niyebe sa paligid ng kanyang mga posisyon sa pagpapaputok upang mapahina ang pagsabog ng muzzle. Naglalagay siya ng niyebe sa kanyang bibig upang maiwasan ang pag-usok ng kanyang hininga sa malamig na hangin. Isang parang multong disiplina na gagawa sa kanya na hindi makikita. Kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button na iyon ngayon dahil ang susunod na mangyayari ay ang pinakaisang panig na sakuna ng militar na hindi mo pa naririnig. Habang hinahasa ng mga Finn ang kanilang individual na kasanayan sa field, ang Soviet 44th Rifle Division, isang elite na unit na armado ng mabibigat na baluti at artilerya, ay nagsisimula sa martsa nito sa kahabaan ng daan ng Raate patungo sa Suomussalmi. Ang kanilang layunin ay hatiin ang Finland sa dalawa sa pinakamakitid na bahagi nito. Ang mga komandante ng 44th na kampante sa kanilang 14,000 tropa at 12-dosenang mga tangke ay nagdala ng mga marching band at mga dress uniform. Inaasahan ang isang parada ng tagumpay sa Oulu. Sila ay sumusulong sa isang single file na kolum na umaabot ng mahigit 30 kilometro. Ang mga makina ay umuungol. Ang mga truck ay gumagiling sa kalyang puno ng niyebe. Ang vanguard ay nag-uulat ng isang nakapangingilabot na katahimikan. Ang mga kakahuyan ay tila walang laman. Hindi nila alam na si Coronel Jalmar C. Ilasbuo ay naitalaga na ang kanyang mas kakaunting 9th Division hindi upang harangan ang daan, kundi upang maglaho sa hanay ng mga puno na tumatakbo ng kahanay nito. Ang mga Sobyet ay nagdala ng mga tangke sa isang labanan ng mga sniper. Ngunit ang mga Sobyet ay hindi pa tapos. Nagdadala sila ng isang bagay sa daan ng Raate na hindi mapipigilan ng mga Finn. Salamat. Libo-libo sa kanila. Habang ang mga makina ng mga nangungunang sasakyan ay pumupalya sa lamig, ang mga linya ng gasolina ay naninigas. Ang unang malinaw na putok ng isang rippling finish ay nagpapahiwatig na ang bitag ay naisakatuparan na. Hindi kinakaharap ng mga Finn ang mga Sobyet sa daan. Hinahayaan nila silang dumaan. Pagkatapos, ang mga palakol ay kumakagat sa mga puno ng birch. Ang mga troso ay bumabagsak sa landas. Ang kolum ay nakulong. Ang mga Finn ay may salita para dito. Moti, panggatong. Ang mga Sobyet ay malapit ng tadtarin sa mga piraso at sunugin. Sa Suomussalmi, ang taktikang ito ay isinasagawa ng may malupit na kahusayan. Ang mga ski troop ng Finnish na kumikilos na parang multo sa gitna ng mga puno ay nagpabagsak ng mga puno sa kalsada upang hindi makagalaw ang mga sasakyan ng konvoy ng Sobyet. Ang tunog ng mga palakol na kumakagat sa birch ay umaalingaw-ngaw sa kagubatan na sinusundan ng pagbagsak ng mga troso sa nagyeyelong daan. Ang kolum ng Sobyet ay huminto. Kapag ang kolum ay nahinto na, ang masaker ay nagsisimula. Ang mga sniper na Finnish ay tinatarget muna ang mga kusina sa field at ang mga opisyal. Ang masangsang na amoy ng pulbura ay nakabitin sa hangin. Humahalo sa bango ng dagta ng pino at nagyeyelong dugo. Ang mga tropang Sobyet na takot sa hindi nakikitang kaaway ay naghuhukay sa niyebe. Ngunit ang lamig ay walang pakialam sa mga kanal. Ang mga lalaki ay naninigas sa kanilang mga foxhole. Ang mga rifle ay hawak ng mga naninigas na kamay. Ang mga supply ay nauubos. Sa isang kakatuwang engkwentro na kilala bilang digmaan ng hotdog, ang mga nagugutom na tropang Sobyet mula sa 718th Regiment ay sinalakay ang isang kusina ng Finnish sa field. Sa halip na ituloy ang pag-atake, huminto sila upang lamunin ang mga kaldero ng mainit na sopas na hotdog. Ang singaw ay pumapaibabaw mula sa mga kaldero, dala ang amoy ng karne at sibuyas sa malamig na hangin. Ang mga Finn ay muling nagtipon at nilipol ang mga abalang Ruso sa isang counter-attack, isang malupit na patotoo sa lohistikal na pagbagsak ng Red Army. Sa mas malayo sa timog, sa kahabaan ng Ilog Kolaa, ang alamat ng White Reaper ay isinusulat. Si Simo Hayha, na nagpapatakbo sa sektor na ipinagtatanggol ng 6th Company ng Infantry Regiment 34, ay ginawang bawal na lugar ang kagubatan. Noong ika-21 ng Disyembre, 1939,
Nakamit ni Haiha ang kanyang personal na record na 25 kumpirmadong eliminasyon sa loob ng isang araw. Nagpapatakbo siyang mag-isa, kumikilos bago magmadaling araw patungo sa mga inihandang posisyon. Bawat putok ay pinag-isipan. Ang metalikong tunog ng pag-ikot ng bolt, ang basyo ng bala na tumatalsik sa niyebe, ang katawan na bumabagsak sa malayo. Ang mga Sobyet na paralisado sa katumpakan ng putok na tila nagmumula sa kung saan-saan, ay nagtalaga ng mga counter-sniper at nagpabuhos ng mga artilerya sa mga pinaghihinalaang koordinado. Winawasak nila ang mga buong bahagi ng kagubatan, pinuputol ang mga puno ng birch, binubutas ang niyebe, ngunit si Haiha ay wala na doon, naglaho na sa kaputian. Ngunit hindi lamang mga replay ang naghihintay sa mga puno. Ang mga Finn ay nagdala ng isang bagay na hindi pa nakikita ng mga Sobyet noon. Ang submachine weapon na Suomi ay nagpapalabas ng 70 bala sa loob ng 7 segundo. Sa layong 50 metro, sa makapal na kagubatan, hindi ito isang sandata. Ito ay isang pambura. Ang mga patrol ng Sobyet ay naglalaho sa mga bugso ng tunog at dugo. Ang takot ay pinalalakas ng paggamit ng Finnish sa Suomi KP guhit 31 na submachine weapon. Sa makakapal na kagubatan, kung saan ang paningin ay madalas na mas mababa sa 50 metro, ang mataas na bilis ng putok ng Suomi ay nagpapahintulot sa mga squad na Finnish na lipulin ang mga patrol ng Sobyet sa loob ng ilang segundo. Ang sunod-sunod na putok ay umaalingaw-ngaw sa mga puno na sinusundan ng mga sigaw ng mga bumabagsak. Ang Soviet 163rd Division na nakulong sa nayon ng Suomussalmi ay natagpuan ang kanilang mga sarili na kinukubkob ng isang puwersa na hindi nila makita. Ngunit ang hindi natatanto ng mga Sobyet ay ang kanilang bangungot ay malapit ng lumala. Sa kabila ng mga lokal na tagumpay na ito, ang bigat ng pagsalakay ng Sobyet ay nananatiling isang banta sa pag-iral. Ang 44th Division sa daan ng Raate ay sumusubok na palakasin ang gumuguho na 163rd. Mayroon silang napakalakas na firepower. Ngunit ang kanilang mga tangke ay bulag sa kagubatan at ang kanilang artilerya ay walang target. Inutusan ni Finnish Colonel si Ilasvuo ang kanyang mga tauhan na putulin ang ruta ng pag-atras ng 44th na sinasara ang daan sa magkabilang dulo. Ang komandante ng Soviet 44th Division na si Alexei Vinogradov ay huli na nang mapagtanto na ang kanyang elite na mekanisadong unit ay hindi isang spearhead, kundi isang target. Dahil ang daan ay barado at ang temperatura ay bumabagsak sa negatibong 30 grado Celsius. Ang mabibigat na makina ng mga tangke ay tumahimik habang ang mga linya ng gasolina ay naninigas. Mula sa kadiliman ng nakapalibot na kakahuyan, libu-libong hindi nakikitang mga mata ang nagmamasid sa nakatigil na kolum. Ang utos ay ibinigay sa mga tropang Finnish, walang patawad. Ang 44th ay dapat lipulin. Ang unang linggo ng Enero 1940 ay nakasaksi ng mga eksena sa daan ng Raate na mahirap paniwalaan. Ang Finnish 9th Division, na mas kakaunti ang bilang ngunit mas mahusay sa taktika, ay hinati ang 44th Division sa maliliit na moti. Pagkatapos, isa-isa nilang nilipol ang mga ito. Ang mga sundalong Sobyet na nagsisiksikan sa paligid ng mga dalinggawang apoy ay paisa-isang pinapatay ng mga sniper na nagpapaputok mula sa kadiliman. Ang putok ng rifle, ang pagbagsak ng katawan, ang sitsit ng dugo na naninigas sa niyebe. Ang mga sumusubok matulog ay naninigas hanggang sa huli. Ang kanilang mga katawan ay matatagpuan sa umaga na nakakulot sa posisyong fetal. Ang mga mukha ay asul. Ang mga mata ay nakadilat. Ang amoy ng mga napatay ay humahalo sa bango ng usok ng kahoy at pino. Nang sa wakas ay nalinis ng mga Finn ang daan, nakakita sila ng isang tanawin ng nagyeyelong kilabot. Ang mga katawan ng libu-libong sundalong Sobyet ay nakahiga ng matigas, kasing tigas ng bato, madalas na nakatambak sa isa't isa sa mga kakatuwang ayos. Ang mga braso ay nakataas sa walang saysay na kilos ng pagtatanggol. Ang mga bibig ay nakabukas sa tahimik na mga sigaw. Ang 44th Division ay epektibong naglaho. Dumanas ng sa pagitan ng 7 hanggang 9,000 kaswalidad kumpara sa 400 pagkalugi lamang ng Finnish. Ang mga napanalunan sa digmaan ay napakalaki. 43 tangke, 71 field pieces, 260 truck,
at halos 1,200 kabayo ang nakuha na nagbibigay sa naghihikahos na hukbong finish ng isang lifeline. Ang pagkawasak ay napakaganap kaya si Komandante Vinogradov na nakatakas mula sa pagkubkob ay kalaunang binitay ni Stalin dahil sa kanyang pagkigo. Nilipol ng mga Finn ang isang buong dibisyon, ngunit malapit na silang matalo sa digmaan. Kasabay nito, sa Karelian Isthmus, ang digmaan ng attrition ay pumasok sa pinakamadugong bahagi nito. Dahil sa pagkadismaya sa mga nakakahiyang pagkatalo, pinalitan ni Stalin si Voroshilov ni Semyon Timoshenko at nag-utos ng pagbabago sa taktika. Ang Red Army ay tinalikuran ang mga komplikadong maniobra para sa brute force. Nagtipon sila ng 600,000 lalaki at libu-libong piraso ng artilerya laban sa linya ng Mannerheim. 600,000 lalaki ang malapit nang humampas sa linya ng Mannerheim. At sa pagkakataong ito, ang mga Finn ay wala ng sapat na bala. Ang himala sa Suma, kung saan hinarang ng mga Finn ang mga tangke gamit ang mga troso at mga Molotov cocktail, ay nagsimulang gumuho sa ilalim ng bagyo ng Bakal. Noong ika-1 ng Pebrero, 1940, ang mga Sobyet ay nagpaputok ng 300,000 shell sa mga linya ng Finnish sa loob ng 24 na oras. Ang tunog ay hindi mailalarawan, isang patuloy na dagundong na nagpapatigil sa pag-iisip, nagpapabingi sa mga tainga, nagpapatunaw sa lupa. Ang lupain mismo ay nagbago ng hugis. Ang mga bunker ay nadurog tungo sa mga guho. Ang mga kanal ay naging mabababaw na libingan na puno ng mga bahagi ng katawan at nagyeyelong putik. Ang mga tagapagtanggol na Finnish nagising sa loob ng ilang araw at bingi dahil sa pambobomba ay hinarap ang mga alon ng impanterya ng Sobyet na sumusulong anuman ang kaswalidad. Ang artilerya ng Finnish, na kritikal na ang kakulangan sa mga shell, ay hindi makasagot. Ikinakarga ng mga lalaki ang mga huling bala. Alam na wala nang darating na supply. Mag-iwan ng komento sa ibaba. Kung kailangan mong ipagtanggol ang iyong tinubuang lupa gamit ang mga bolt action na reply laban sa 1,000,000 lalaking hukbo, tatayo ka ba at lalaban o aatras sa masukal na kagubatan? Si Simo Hayha ay nakalipol na ng 500 lalaki. Ngunit nalaman na ng mga Sobyet kung saan siya nagtatago at nagdadala sila ng artilerya. Sa sektor ng Kolaa, ipinagpapatuloy ni Simo Hayha ang kanyang nag-iisang lalaking digmaan. Ang kanyang bilang ng eliminasyon ay lumampas na sa 500. Ngunit noong ika-6 ng Marso, sa wakas ay nahanap na siya ng digmaan. Isang sumasabog na bala na pinaputok ng isang sundalong Sobyet ang tumama sa kanyang panga na nagwasak sa kalahati ng kanyang mukha. Ang epekto ay sakuna. Ang mga tipak ng buto, ngipin at dugo ay tumalsik sa niyebe. Siya ay inilikas, walang malay, habang ang mga linya ng depensa ay nagsisimulang gumuho sa buong harapan. Sa kalagitnaan ng Pebrero, ang linya ng Mannerheim ay nabutas sa Suma. Ang hukbong Finnish ay hindi talo sa espiritu. Ngunit ito ay ubos na sa bala at tao. Natutunan na ng mga Sobyet ang kanilang leksyon at ngayon ay sumusulong na may steamroller ng baluti at artilerya na kahit anong dami ng putok ng sniper ay hindi makakapigil. Napagtanto ni Marshal Mannerheim na malapit na ang katapusan. Ang daan patungo sa Helsinki ay nagbubukas na. Hindi alam ni Simo Hayha na sa loob ng 2 araw, isang balang Sobyet ang kukuha sa kalahati ng kanyang mukha. Hindi niya alam na ang linya ng Mannerheim ay malapit nang mawasak. Ang alam lamang niya ay mayroon pa siyang isang bala sa chamber at isa pang target sa kanyang paningin. Nagising si Simo Hayha sa araw na natapos ang digmaan. Kalahati ng kanyang mukha ay wala na, pinagsasama ng surgical wire. 500 lalaki ang bumagsak sa kanyang kamay, ngunit hindi niya maalala ang pagpapaputok ng huling bala. Ang katahimikan na sumalubong sa kanya ay ang katahimikan ng isang ceasefire. Ang Finland ay nakaligtas, halos. Noong ika-13 ng Marso, 1940, sa ganap na 11:00 ng umaga, isang malalim na katahimikan ang bumagsak sa mga kagubatan ng Karelia. Ang kasunduang pangkapayapaan ng Moscow ay nilagdaan noong nakaraang gabi. Ang tunog ng labanan na naging palagian sa loob ng 105 araw ay tumigil. Si Simo Hayha ay nagkamalay mula sa kanyang koma sa mismong araw na tumigil ang labanan.
Nagigising sa isang Finland na malaya pa rin, ngunit nabawasan. Ang kanyang mukha ay isang guho, muling binuo ng mga Siruhano, isang permanenteng paalala ng presyong ibinayad. Ang presyo ay mataas. Isinuko ng Finland ang ika-10 bahagi ng lupain nito at ang ikalawang pinakamalaking lungsod nito. Napilitan ang Finland na isuko ang 9% ng teritoryo nito, kabilang ang buong Karelian Isthmus at ang lungsod ng Viipuri, ang ikalawang pinakamalaking sentro ng ekonomiya ng Finland. 422,000 tao ang tumangging mamuhay sa ilalim ng watawat ng Sobyet at naglakad patungo sa pagpapatapon. Dala ang kanilang mga buhay sa mga paragos. Ito ay nagpasimula ng isang malaking exodus. 422,000 Karelian, 12% ng populasyon ng bansa, ang biglang nang iwan ng kanilang mga tahanan, tumatangging mamuhay sa ilalim ng pamumuno ng Sobyet. Iniwan nila ang mga bakanting bahay lamang at lupang sinilaban para sa mga nagwagi. Dinadala ang kaya nila sa mga paragos at kariton. Gumagalaw sa mahahabang kulum sa gitna ng niyebe patungo sa isang hindi tiyak na kinabukasan. Gayunpaman, ang massacre sa Winter War ay hindi tumutukoy sa pagkatalo ng Finnish, kundi sa napakataas na presyong ibinayad ng Unyong Sobyet para sa limitadong mga nakuha. Ang mga opisyal na figura na inilabas mga dekada ang lumipas ng mga Rusong historiador ay kumukumpirma na. Ang Red Army ay nakaranas ng humigit kumulang 126,875 hanggang 167,976 na irrecoverable losses, napatay o nawawala. Ang kabuuang kaswalidad, kabilang ang mga sugatan at may sakit, ay umabot sa halos 321,000 hanggang 381,000. Sa kabilang banda, nawalan ang Finland ng humigit kumulang 25,904 na lalaki. Para sa bawat sundalong Finnish na bumagsak, mahigit 5 sundalong Sobyet ang nasawi. Ang White Reaper ay kumuha ng singil na yumanig sa Kremlin. Isang general ng Sobyet ang mapait na nagwika, "Nanalo kami ng sapat na lupa upang ilibing ang aming mga napatay." Ngunit ang mga tunay na kahihinatnan ay nagsisimula pa lamang lumitaw. Ang mga estratehikong alingawngaw ng digmaan ay umabot ng malayo sa mga nagyeyelong lawa ng Finland. Sa Berlin, pinanood ni Adolf Hitler ang pakikibaka ng Red Army ng may matinding interes. Binigyang kahulugan niya ang mga paghihirap ng Sobyet, ang mahinang lohistika, ang matigas na istruktura ng pamumuno, at ang sakunang pagkatalo laban sa isang maliit na kaaway, bilang patunay na ang Unyong Sobyet ay isang higante na may mga paang putik. Ang pagtatayang ito ay direktang naghikayat sa kanyang desisyon na ilunsad ang Operation Barbarossa sa sumunod na taon, isang maling kalkulasyon na sa huli ay maghahatid sa kapahamakan ng Third Reich. Ang multo ng Winter War ay nananatili sa mga guho ng Stalingrad, ang mga nagyeyelong bangkay sa labas ng Moscow, ang mga wasak na panzer sa Kursk Salient. Ang Winter War ay nananatiling isang definitibong case study sa asymmetric warfare na nagpapatunay na ang lupain, teknolohiya, at ang kagustuhang lumaban ay kayang magpaubos ng dugo sa isang superpower. Ang pamana ng 105 araw na iyon ay nakikita ngayon, hindi lamang sa mga peklat ng mga puno ng birch sa Karelia, kundi sa mga modernong doktrinang militar ng maliliit na bansa na humaharap sa mga higante. Habang pinapanood ng mundo ang mga bagong labanang nagaganap sa silangang Europa, ang multo ng Finnish na sniper sa kanyang puting kapa ay nakatayo bilang isang malinaw na babala. Ang mga numero lamang ay hindi garantiya ng tagumpay, at ang niyebe ay laging nakakaalaala. Napatunayan ng Winter War na ang laki ng isang hukbo ay walang saysay kung ang kagustuhang lumaban ay ganap. Kung ang kwentong ito ng 6,000 magsasaka na humarang sa isang superpower ay umani ng iyong respeto, pindutin ang like button na iyon at ibahagi ito sa isang tao na kailangang makarinig nito. Ang niyebe ay nakakaalaala. Siguraduhin na ang kasaysayan din